Nakapag-overnight na nga tayo dito sa may Sorsogon at ito na nga ang biyahe natin pabalik sa may Manila. At maraming salamat nga po pala sa pagtanggap at umampun sa amin dito sa may kumare ni Ma'am Dali, ang Pasagi family. Bale mga 20 minutes na biyahe lang natin guys, madadaanan ulit natin ang bayan ng Pioduran sa may Albay, kung saan tayo sumakay ng Roro papunta sa may Masbate. Mahaba-haba pa nga ang lalakbayin natin kaya nagpagasolina muna kami rito. Marami nga kayo dito makikitang ganitong mga gasolinahan. Parang ito yung mga next level ng bote-boteng gasolina. At pagdating nga namin dito sa may parte ng Pioduran, nanghiram kami ng tools sa may motor shop dahil medyo mauga na ang manibela ng kasama natin. Buti na lang ang isa nating tropa ay marunong magkarpentero. Wala yung pinanggalingan. Baka Santino Works yan. At after nga namin dyan ay nagbanking-banking na kami ng bahagya dyan mga isang oras. Bago ka nga makalabas dito ng parte ng Pioduran ay marami kang madadaan ng mga kurbada at mga bahagyang ginagawang daan. At pagkalabas natin sa mahabang kurbada ng Pioduran, madadaanan din natin dito ang bayan ng Pulangi. At hindi na nga rin kami dumire-diretso guys patungo sa may Pili at Naga City. Pagdating namin sa may Nabwa, may nilikuan na kami ron para sa shortcut. Pag dito nga kayo nag-shortcut guys, madadaanan nyo ang bayan ng Bula at Minalaba. Bali, ang lalabasan natin ditong bayan ay sa San Fernando, Camsur. At big shoutout nga pala sa nakasabay namin ditong nakabiyos. Siguro nakamotor din yung owner nito dahil ang galing niya magsenya sa mga lubak. At pagdating nga natin dito sa may San Fernando, nagpagasolina muna tayo. At nagpasya nga kami na dito na lang kami kumain sa harapan ng pinaggasolinahan namin, dito sa may Farm View. Sa mga bumabiyahe nga dito pa Bicol at saktong mapatigil kayo dito sa may San Fernando, marirecommend ko tong kainan na to sa inyo, lalo na sa mga riders na tulad natin. Marami ka nga ditong pwedeng pagpilian na ulam. At ang pinaka-the best para sa akin dito ay yung laing na maraming sili. Inay, si Ramson na. Tinatakan ko na nga rin yung pader guys para malaman yung naparito talaga kami. At wag nga kayo mag-alala guys, very affordable ang mga pagkain nila dito at hindi talaga masakit sa bulsa. At back to reality na nga tayo guys. Nandito na tayo sa parteng Libmanan, sa may mahabang traffic. At sa tingin ko kahit anong diskarte mo o oras na pagbiyahe papuntang Bicol o pauwi na Manila, talagang madadatnan mo ang traffic at ganito kahaba. At kapag gantong sitwasyon guys, mag-ingat na lang tayo ng doble-doble sa pagsingit sa mga truck. At kung mapapansin nyo nga kahit saan tayo dumaan, kaliwa man o kanan, ganun pa rin talaga ang traffic dito. Kaya kami mga nakamotor sa gilid-gilid na lang kami nadaan. Ayos nga lang kahit maputik at malubak yung dinadaanan namin sa gilid. Basta makatagos lang kami sa mahabang traffic na to. At ito nga yung best example guys na sinasabi ko sa inyo. Wag nyo munang ilalabas yung nguso ng motor nyo. Sumilip muna kayo ng bahagya at gaya nga sa interview sa Tulpo. Listen, look, and listen and learn. Ito nga yung mga sitwasyon ng daan dito sa may Bicol. Kaya sa lahat ng motoristang nagbabalak bumiyahe papunta rito, magdala tayo ng mahabang pasensya dahil hindi lang ganito siguro ang madadatnan. Just imagine, isa ka dyan sa mga nakasasakyan na nasa lubong namin. Dito pa lang bugbog na yung katawan mo. At pagkarating nga namin dito sa may Barangay Tara sa may Sipokot, nagpahinga muna kami saglit dahil sumakit yung mga kamay namin kakasingit. Hindi na nga rin kami nagdait guys dahil malalayuan kami. Gusto yata ng mga kasama ko yung matitinding lubak dito sa may Lupi at Ragay. At syempre hindi natin malilimutan ang rebulto ng mga babae, ang malaking toyo na yan, nagtatampo pa rin. Nasa lubong din namin dito si Optimum Pride. Mamaya nga magta-transform na yan pag nakita niya yung traffic dun sa unahan. At pagkarating natin dito sa may Ragay, naghanap muna kami ng tindahan ng mga gamot dahil itong kasama natin ay makulugo na daw ang payo. Sakit ulo mo, Col. Kaya big shoutout sa mga taga Ragay. Alam ko marami tayo ditong subscriber at mga followers. Love you all. Fast forward na nga tayo. Pagkarating namin dito sa may Santa Elena, sa may Cam Norte, dito na ulit kami nagpagasolina at dito muna kami mag-i-stop over at maghahanap ng mapagkakapihan. At habang nagkakape nga kami, itong si ate hindi niya mapigilan ng kanyang kilig nung makita niya ako. Natukan ko! Sinalubong nga din kami dito ng isang tropa, president ng grupo namin dito sa lugar. Iisa lang yung grupo namin pero dito ang chapter niya sa may Santa Elena. Sila nga rin yung mga sumasalubong sa amin dito pag galing kami ng Bicol at pauwi na Manila. Kaya big shoutout sa buong sakop ng Rosie Cam Norte chapter. Pagtapos nga namin magkwentuhan nagpicture-picture muna kami at to-make up na rin kami. Paglagpas nga natin doon sa may Tabugon, ilang minutong biyahe lang mararating na natin tong arko ng Bicolandia. At papasok na ulit tayo sa probinsya ng Quezon. Maraming salamat Bicol hanggang sa muli naming pagbabalik. At back to off-road na nga tayo guys dito sa may Calawag, Quezon. May madadaanan din tayo ditong release na mataas. Kaya ingat sa mga magmamaneho dito lalo na paggabi. At meron nga din ditong lubak na konting lalim na lang pwede nang gawing swimming pool. At dito na nga tayo sa may Calawag Torre. Hindi na kami dito mag-i-stop over. Lalagpasan na lang natin yan.
Another swimming pool on the road. May mga daan nga din dito na kailangan mong sumagad sa kanan para hindi ka malubak. May mga time nga rin dito na napapasayaw na yung mga truck dahil nga sa daan na makabagong teknolohiya pampagising ng driver. Teknolohiya! Ano? Tama kayo sa bahay? May lambalag pa doon! May lambalag pa doon! Panayan ay! Ta-surprise eh, no? Ayaw, pahinga. Tara! Naharang nga ulit kami ng isang tropa dito sa May Lopez. Kagrupo nga din namin to si Papa Jerome at Vice President ng Lopez Quezon Chapter. May GC kasi mga officer namin kaya nahuhuli kami pag malapit na kami sa lugar nila. Ayan, hinaharang kami ng hinaharang. Niyaya niya nga kami sa kanilang bahay para magpahinga muna daw kami. Dahil sa mga oras na to ay grabe na daw ang traffic sa unahan. Hindi na nga sana kami tutuloy dito kala Papa Jerome kaso nga lang may binanggit siyang magic word. May lambalag pa doon! Talaga nga naman parang nananadya ang panahon. Parang sa amin talaga tong araw na to kasama mga tropa. Bali nandito tayo sa Sugod, sa bayan ng Lopez, dito sa may Quezon Province. Nagkamada muna nga kami ng mga motor namin dito para dire-diretso ang ligaya mamaya pagkapwesto. Bagal! Kilang yan? At dito nga sa likod ng bahay nila Vice magaganap mamaya ang happy-happy namin. At bago nga magdilim, nagpalipad muna ng kalapati si Papa Chaps. At pagkatapos nga ng mga bagay-bagay dyan, pinakita na sa amin ni Papa Jerome itong magic word na lambano. Sinadya nga rin din kami dito ni Pres Jason o ni Kagawad Popo. Kaya nga naman tuwan-tuwa din ang presidente namin sa Taguig dahil dinalahan siya ng mani. Masarap daw kasi yun yung maanghang, lalo na yung maraming bawang. Ay kainomon. At dahil nga hindi kami biniti ni Pres at ni Vice, at talaga nga namang napasarap na din kami, hindi muna kami umuwi. At dito na rin tayo magpapalipas ng gabi para kinabukasan maliwanag ang biyahe at nasa kondisyon ng katawan.